Nako po, ito maganda hong pag-usapan po at diskusyonan po mga kabida po. Ito, tila nagbabago na po mga kabida Ito hong pakikitungo po ng mga Marcoses at dito ho sa mga Aquinos mga kabida. 'Di ba? Kahapon po pinagdiwang po natin ito hong Ninoy Aquino Day. At very rare mga kabida yung pangyayari po kung saan po ay nagsalita po ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Meron po siya mensahe po makabida sa sambayan ng Pilipino. Okay? At ito, nagulat talaga ako dito, makabida, dahil tila kinampihan po makabida, ni Pangulong Marcos, yung ipinaglaban po dati ni Ninoy Aquino, makabida. Yung kanyang paninindigan, yung kanyang tapang, Alright? Ipinaalala po ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino yung ginawa po ni Ninoy Aquino, makabida, noong kasagsagan po ng Marcos era. Ibig sabihin, yung panahon po ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito hong article ng Ambalita ngayon, po. Alright? Marcos Jr., ala-ala ni Ninoy, paalala ng tapang ng mga Pilipinong naninindigan. So, kinilala po ni Pangulong Marcos, mga kabida, yung paninindigan po ni Ninoy Aquino during sa panahon po ng panunungkulan ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mga kabida. Alam naman po natin na number one critic po mga kabida ni Marcos Sr. Ito hong si Senador Ninoy Aquino mga kabida. 'Di ba? Mortal enemy to. Okay? Ni Ferdinand Marcos Sr. ito hong si Ninoy Aquino Alright, ito. Patuloy ho tayo, Binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa ika-43 anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Alright? The memory of Ninoy Aquino reminds us of the courage of Filipinos to stand by their convictions and contribute to our nation's democratic journey. So kinilala po ni PBBM mga kabida, yung courage ni Ninoy Aquino, yung kanya hong paninindigan, mga kabida, 'di ba? Sa kanya hong conviction, sa kanyang paniniwala o ano po yung paniniwala ho ni dating Senador Aquino noon, mga kabida. 'Di ba? Laban ho dito ho kay Apo Lakay. 'Di ba? Ang kanyang paniniwala ho mga kabida na si Apo Lakay ay hindi na po dapat mananatili ho sa kanyang posisyon bilang Pangulo po ng Pilipinas. Dapat na pong palitan, mga kabida. Dahil sa kanya ho paningin, yung mga corruption po na nangyayari ho sa kanyang gobyerno, okay? Yung pag-abuso ho sa karapatang pantao, mga kabida, po. Okay? Yun yung kanyang paninindigan po, mga kabida. Alright? Ang alaala ni Ninoy Aquino ay nagpaalala sa tapang ng mga Pilipino na nindigan sa kanilang paniniwala at mag-ambag sa demokratikong paglalakbay ng bansa. Alright? Nananawagan din ang Pangulo na gamitin ang mga aral ng nakaraan upang pangalagaan ang kalayaan, palakasin ang mga institusyon at patatagin ang pambansang pagkakaisa. Si Ninoy ay isa sa mga pangunahing kritiko ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay pinaslang noong August 21, 1983 matapos bumalik sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Alright? So gaya ng sinabi ko po kanina, nag-iba na po mga kabida yung emosyon, yung galit, mga kabida, at saka puot sa isa't isa po, Dahil, yun nga kumbaga, meron na pong tila reconciliation po, mga kabida, sa pagitan po ng dalawang pamilya, mau-observe mo yung pakikitungo po, mga kabida, ni Chris Aquino, kay Pangulong Marcos, kay First Lady Lisa Marcos, So, kung titingnan natin, tila nag-iba na po yung emotion. Alright? Kasi dati, mortal na magkalaban po itong pamilyang ito, mga kabida. Diba? Dahil ho sa nangyari ho kay
dating Senador Aquino, ano, mga kabida. Kaya nga ito ho yung dahilan, ano, mga kabida, kung bakit naging Pangulo ito hong si Cory Aquino, ano, mga kabida, dahil sa galit po ng mga Pilipino, ano, laban ho dito sa Marcos regime, I mean, yung senior, ano, mga kabida. Kaya yun, nagkaroon po ng EDSA Revolution. At napatalsik po, ano, ito hong si Marcos Senior, mga kabida, ano. Alright? So, simula noon, yung galit po ay hindi humuhupay. Okay? Kinasusuklaman po, mga kabida, ng mga Aquinos at mga kaalyado nito, ano, mga kabida, ito hong mga Marcoses, kaya nga sila na-exile eh. Alright, mga kabida. Pero after 40 years, matapos po ang 4 na dekada po, ano, mga kabida, itila, kinalimutan na po yung mga nangyari, ano. Alright, kumbaga nagkaroon na po ng let bygones be bygones. Ito hong dalawang pamilya, ano, mga kabida. Dito pa lang, ano, sa naging pahayag po ng Pangulo, nire-recognize po niya, mga kabida, yung kanya hong nire-recognize po ng Pangulo, ano, yung ginawa po ni Ninoy Aquino, yung kanyang pagsakripisyo po, ano, mga kabida. Okay? Yung kanyang paninindigan laban ho sa Marcos regime. O anong ibig sabihin yan? Di ba? Oh, ilang mga anniversaries ba? Ilang Ninoy Aquino Day ba, no, mga kabida, na ganito po ang nangyari, di ba? First time po ito na tila nagkaroon po ng recognition, ano, ito hong pamilya Marcos sa contribution po ni Ninoy Aquino, ano, mga kabida, sa bansa. Oh, see? Kaya nga sa politika ho dito sa Pilipinas, mga kabida, kung napapansin ho ninyo, yung mga dati hong magkalaban, nagkaisa. Alright? Laban ho sa iisang pamilya, ano, mga kabida. Ang tinutukoy ko po dito, yung pamilyang Duterte, ano, yung mga yellow tards, kakampings, okay? Yung mga progresibong grupo, ano, mga kabida. Oh. Kalaban ho nila dati, ito hong mga Marcoses. Kahit ano-ano na lang po yung kanilang bansag, ano, mga kabida, sa mga Marcoses, ano, mga kabida, ano po. Pero ano nangyari po ngayon? Tila nagkaroon po ng silent agreement, ano? Okay? Oh, magkakampi na po. Oh. 'Di ba, nung kasagsagan po, mga kabida, ng mga rallies patungkol ho sa corruption issues, okay, sa ilalim ho ng Marcos administration, yung flood control scam, ano, mga kabida, 'di ba, sunod-sunod yung mga rallies, at yung mga rallies na yon ay pinamumunuan po, mga kabida, ng mga kakampings. Alright? Oh. They refuse to call for Marcos resignation. Okay? Sa halip po, ang kanilang pinagbibitiw po, mga kabida, ay ito hong si Sara Duterte. O anong ibig sabihin po doon? Diba? Ayaw ho nilang mag-resign si Marcos, mga kabida, because meron kasing implication, ano, kung mag-resign ito hong si PBBM. Ang papalit kasi, mga kabida, by virtue of succession, ito hong si Sara Duterte. At ayaw ho nilang mangyari yun. Kaya, napilitan ho silang makipag-alyado ho sa mga Marcoses, mga kabida. Diba? Kaya nga dito sa Pilipinas, kapag politika po ang pag-uusapan ho natin, naiiba po yung galawan po, mga kabida, no? Yung mga magkakampi dati, magkalaban na. Yung mga magkalaban dati, magkakampi na, no? Ganun talaga yung politika dito sa Pilipinas, mga kabida. Kakaiba po talaga. Alright? Lalong-lalo na ngayon. Yung kanilang common denominator po, kalaban ho nila, itong mga Dutertes, ano? Ayaw ho nila na makabalik po ang mga Duterte po, mga kabida, sa kapangyarihan. Kaya sila ngayon ay nagkakaisa. Okay? Kaya nga dito, sa mensahe po ng Pangulo, ano, sa Ninoy Aquino Day, tila nire-recognize po ng Pangulo yung contribution po ni Ninoy. Okay? Yung tapang, yung paninindigan po ni Ninoy, ano, mga kabida, kahit na yung kanya hong ipinaglaanan po ng kanyang tapang, paninindigan, mga kabida, okay, laban ho sa Marcos Senior Administration. Okay, laban ho sa ama po ni Pangulong Marcos Jr., ano, mga kabida. Di ba? Okay lang. Kasi, yun nga
meron ho silang iisang kalaban, ano, mga kabida, ito hong mga Duterte. Dapat ho silang kumampi sa isa't isa, ano po. Otherwise, kung magkawatak-watak ho sila, ano, mga kabida, kakainin ho sila ng buhay ng mga Duterte, ano po. Alright? So, what do you think? Ano pong tingin ho ninyo? Ano pong interpretasyon ho ninyo dito sa naging pahayag po ng Pangulo, ano? Kasi first time po ito, ano, na narinig ko po mula kay Pangulo Marcos, ano, mga kabida, statement mula sa pamilya Marcos. Kasi may tuturing po itong statement ni PBBM, statement po ito ng pamilya Marcos po, ano, mga kabida. Dahil makukonsidera na po na patriarch po, mga kabida, ito hong si PBBM ng Marcos family, ano? Diba? So, I presume na ito po ay statement ng pamilya Marcos, ano, mga kabida. Okay po? So, yun po, ano, mga kabida. So, what do you think? Ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Ito ba ay dahil ho sa politika? Kung bakit ho nagkabati-bati po sila lahat, ano, mga kabida? Di ba? Ganun talaga magagawa po ng politika sa Pilipinas, ano? It can make friends. Okay? It can make enemies. Okay? At ito po ay napapatunayan po natin ngayon, ano, mga kabida, na politics can make friends, even enemies. Diba? Mga kabida, ano po. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell kay all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.